Dear DJ RG, good afternoon at isang pagbati sa lahat para sa nalalapit na Pasko, DJ. Hiling ko sana ay maging masaya at makabuluhan ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ng bawat pamilya, especially sa mga avid listeners ng inyong programa. Itago niyo po ako sa pangalang Janina at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng aking tatay, Piping. Hindi ko maiwasang makaramdam ng sobrang lungkot at galit sa tuwing nakikita kong kinakain ng depresyon at kalungkutan si tatay, lalo na sa tuwing sumasapit ang Pasko. Wheelchair-bound na po siya dahil sa stroke. Ngunit sa kabila ng kanyang karamdaman, DJ, at hirap sa pagsasalita, lagi niyang sinasabi sa amin ang tangi niyang kahilingan every Christmas, iyon ay ang magkasama-sama ulit silang apat na magkakapatid. Kahilingang hindi ko alam kung mabibigyan pa ng katuparan, DJ. Kahilingan na sa totoo lang, ayaw ko na sanang magkatotoo pa dahil sa galit na nararamdaman ko para sa kanyang mga kapatid na umabandona sa kanya. Dahil DJ, mahirap po ang pamilyang kinalakhan ni tatay. Apat silang magkakapatid na solong itinaguyod ng aking yumaang lola na labandera noon. Dahil si tatay ang panganay, DJ, inako niya ang responsibilidad ng pagtatrabaho para sa pamilya. Second year college na po siya at kumukuha ng kursong civil engineering, ngunit napilitan siyang isuko ang kanyang pangarap para matustusan ang pag-aaral at araw-araw nilang gastusing magkakapatid. Nakatira sila noon sa Batangas. Nagtatrabaho si tatay bilang on-call mechanic sa paggawaan ng mga automotive. Sa kanyang bakanting oras, nagtitinda siya ng nilagang mais at sing-aling sa mga bus na bumabiyahe ng Batangas hanggang Alabang. 18 lang si tatay nang humina na ang pangangatawan ni Lola, ang kanyang ina. Hanggang sa iginupo na si Lola ng sakit na pulmon sa napakabatang edad na 40. Tanging sa mga lumang larawan at kwento ko na lang nakilala ang ina ni Tatay DJ. Napakabata pa ni tatay para saluhin ang obligasyong buhayin ang tatlo pa niyang kapatid na pawang nasa high school noon. Naiiyak ako sa tuwing nakikwento niya ang sakripisyo at hirap na dinanas niya para lang maitawid ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Sapat na sa kanya ang 4 na oras na tulog. Gigising siya ng 3:00 para kumuha ng mga sing-aling, itlog at mais na ilalaga niya. Hanggang tanghali siya sasampa sa mga bumabiyahing bus na rumurutang Maynila at minsan sa Alabang na siya mismo nagtitinda para mas mabilis makabenta, DJ. Mayroong pagkakataong napakailap ng swerte sa kanya. Mga pagkakataong inaabot siya ng dilim sa lansangan ng Maynila at Batangas, bit-bit ang malamig na nilagang mais at nakikiusap na makabenta sa mga pasaherong paroon at parito. Ngunit sa mga pagkakataong pakiramdam ni tatay ay tinalukuran na siya ng mundo, nagsilbi niyang pansamantalang pahingahan ang simbahan. Doon taimtim siyang nagdarasal para sa kanilang magkakapatid. Hindi rin siya nakakalimot na mag-iwan ng isang supot ng nilagang mais para sa mga pulubing minsan ay naghahanap ng pagkain sa simbahan. Matiisin at masipag si Tatay DJ. Hindi mo siya maririnig na nagrereklamo gaano man siya nahihirapan. Ang mahalaga sa kanya noon, makapagtapos ang mga kapatid niya. Maibigay niya sa mga ito ang magandang oportunidad. Umalwan ng konti ang buhay nila nang natanggap si tatay bilang part-time mechanic sa malaking kasa at repair shop sa Batangas City.
Hindi rin siya tumigil sa pagbebenta ng mais at iba pang pagkaing pampasalubong, lalo na sa lumalaking gastusin ng kanyang mga kapatid. Nagsimulang magbago ang kanilang kapalaran nang napagtapos niya ang kanyang mga kapatid. Naging ganap na electrical engineer ang sumunod sa kanya. Mechanical engineer ang pangatlo at guro naman ang bunso niyang kapatid. Si tatay hindi na natupad ang sarili niyang pangarap dahil pakiramdam niya noon na pag-iwanan na siya. Napirmi na lang siya sa kanyang trabaho hanggang nagkaasawa at nagkaroon ng sarili niyang pamilya. Bunso po ako sa 5 magkakapatid, DJ. May sari-sarili na rin pong pamilya ang mga kapatid ni tatay. Maganda na rin ang estado ng mga ito. 2 ay nakabase sa US at ang isa naman ay sa Maynila, DJ. Si tatay, dito na po nakatira sa Bansud dahil taga rito po si nanay, DJ. Simple lang po ang aming pamumuhay. Kahit papano, nakakaraos dahil bukod tanging si kuya pa lang ang nakapagtapos sa amin. Pero pinalaki kami ni tatay sa pangaral na higit sa ano pa mang material na biyaya, pamilya pa rin ang pinaka-importante. Pamilyang masasandalan mo sa hirap man o ginhawa. A family that will love you unconditionally no matter what your circumstances in life are. Ngunit hindi yon ang pamilyang pinaghirapan ni tatay na itaguyod sa buhay ang kanyang mga kapatid na binago ng pera. Ang mga kapatid na pinagsilbihan ni tatay, ngayon, basahan na ang tingin sa kanya. Nagsimula lang ang hindi magandang trato nila sa amin nang nagkasakit ang isa naming kapatid at kinakailangang maoperahan, DJ. Wala pong malapitan si tatay noon kaya kahit hiyang-hiya siya, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kapatid. Tig 50,000 piso sa 2 niyang kapatid abroad, 20,000 naman ang inabot na tulong ng isang nakabase sa Maynila. Nangako naman po siyang ibabalik ang pera kahit pa ibinigay iyon ng mga kapatid niya bilang tulong. Ngunit pagkatapos nun, DJ, bihira na pong kumontak sa kanya ang mga kapatid niya. Iyong tuwing mangungumusta siya, pakiramdam agad nila ay hihingi na naman ng tulong si tatay. Dahil sa kagustuhan ni tatay na maibalik ang perang ibinigay na kanyang mga kapatid and hoping siguro na manumbalik ang relasyon nilang 4, inabuso ni tatay ang katawan niya sa pagtatrabaho na naging sanhi ng kanyang stroke noong 2019. Naka-wheelchair na po si tatay, DJ RG, dahil naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan. Unti-unti naman po siyang nakaka-recover dahil sa hilot at iniinom niyang mga gamot at bitamina. Ngunit may isang karamdaman si tatay na mahirap pagalingin. Iyon ay ang labis na kalungkutan, DJ. Araw-araw, wala siyang bukang bibig kundi ang kanyang mga kapatid. Araw-araw, habang nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatanaw lang siya sa gate, umaasang darating ang mga kapatid niya para bisitahin siya. Tuwing birthday ng mga kapatid niya, nagpapalaga siya ng mais. Dahil yun daw ang hinahanda niya sa mga kapatid niya
noong mga bata pa sila. Ngunit lumamig na ang mais, ni anino na mga kapatid niya, walang dumating. Ni sa kanyang kaarawan DJ, walang tumatawag sa kanya para mangumusta. Tila ba kinalimutan na nila ang kanilang kuya. Mahina na si Tatay DJ at lalo pa siyang nanghihina dahil sa depresyon. Lagi niyang sinasabi na sana bago man lang daw siya mamatay, may isang Pasko na magkakasama silang magkakapatid. Isang Pasko na mayakap niyang muli ang mga to. Napakabait talaga ng tatay ko. Dahil sa kabila ng ginawang pang-abandona sa kanya ng mga kapatid niya, hiling pa rin niya ang pagkikita nilang apat. Pero ako, kinakain ako ng galit habang kinakain ng lungkot si tatay. May ganun palang pamilya, DJ, no? Binabago ng pera. Sinasamba ang salapi at kinakalimutan ang dugong nag-uugnay sa kanila. Nagiging makasarili, nagiging mapanghusga, at higit sa lahat, nagiging matapobre. Mga taong akala ay nabibili ang lahat ng kanilang yaman at salapi. Sumasakit ang puso ko para kay tatay. Sa tuwing nababanaag ko, DJ, ang lungkot at pangungulila sa kanyang mga mata. Sa tuwing naririnig ko ang garalgal niyang pagtangis sa gabi, DJ. Sa tuwing nakikita ko siyang tulala at nakamasid sa kawalan. Sa ganong pagkakataon, niyayakap ko ang tatay ng mahigpit na mahigpit. At binubulong sa kanya na narito kami. Na mahal namin siya. Na kahit kailan, hindi namin siya iiwan. Na hindi kami babaguhin ng pera. Na habang buhay naming ipagpapasalamat sa Diyos na binigyan kami ng ama na kagaya niya. At sana DJ maging sapat na yun para kay tatay at tuluyang maibalik ang saya at kinang na nawala sa kanya. Ito ang tangi kong Christmas wish para sa tatay ko. Hanggang dito na lang, DJ, at maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ng buhay ng aking tatay, Piping. More power at God bless. Lubos na gumagalang, Janina.